ang presidente po ng Senado ng Republika ng Pilipinas, presiding officer ng impeachment court. At sa impeachment pa rin laban kay Chief Justice Renato Corona, walang iba kundi si Senador Juan Ponce Enrile. Senador, Mr. Senate President, good morning. Si Mike Enriquez po ito. Magandang umaga sa iyo, Mike. Magandang umaga po sa inyo lahat. Opo, Senador, sa kapakanan po ng mga nanonood sa atin sa GMA News TV, sa mga nakikinig sa DCWB, tungkol po ito sa proseso. Ano ba po ang mangyayari ngayon at sinabi na po ng prosekusyon na hindi na nila itutuloy yung 5 pang articles of impeachment at titigil na sila pagkatapos yung 3 na articles of impeachment na inihain nila? Simple lang yan eh. Ibig sabihin nun na wala na yung 5 articles of impeachment. Ang naiiwan na lang yung 3, yung 2, 3, 7, ano? Opo. Yung 1, 4, 5, 6, 8, wala na yun. Opo. Hindi na namin pagbubutuhan yon sa basura na yun. Ibig sabihin nun, yun nilagay lang nila na wala naman palang basihan upang tanggalin yung gusto ng patanggal. Ano ka, pakiulit nga yun, Mr. Senate President? Linagay nila yung 5 na yun na hindi na nila itutuloy? Linagay nila yun na walang basihan. Opo. Yung ginawa nila na upang tanggalin yung gusto nilang tanggalin. So ang sinasabi nyo, ang basa nyo ron, kaya hindi nila tinuloy yung 5, walang basihan. Kasi ang hindi kakagat. Hindi kakagat. Okay. Kasi ang sinabi nila, ang dahilan daw, doon pa lang sa 3, sapat, yun ang sabi nila, Mr. Senate President, sapat na, narinig nyo na ito, sapat na raw yung naihain nilang mga testigo at ebidensya. Kung yung 5 lang, ang batayan nila, ay hindi nila matatanggal yung nakasakdal. Yun ang katotohanan. Huwag na tayo na magkukunwari, ano? Teka muna, Mr. Sir, hindi ba tayo nakukuha nito? Hindi subjudice? Hindi ba delikado ang pagiging patas natin dito? Sinasabi nyo na kung tinuloy na yung 5, hindi papasa yun? Mr. Senate President? Ha? Totoo yun. Ganon? Panay sa salig ng batas yun eh. Opo. Totoo yun. Okay, ito naman 3 na sabi nila, tapos na kami sa 3 pa lang, pwede nang matanggal yung kanilang gustong tanggalin. Kung hindi masasagot sa ebidensya nung depensa. Opo. Sa asunto, Mike, karanasan ko, walang sigurado. Ano, pakipaliwanag ka sa mga nakikinig at nanonood ng mga hindi abogado. Sa asunto, hanggang hindi mo na ako naririnig yung istorya ng 2 magkatunggali, ay walang nakakasiguro. Opo. So sa puntong ito, Mr. Senate President, narinig na natin ang istorya ng prosekusyon. Yun lang ang istorya, kabila yun. Okay, ngayon, meron ding istorya yung kabila. Panahon na ngayon para sa mga susunod. Teka muna, kailan ba namin maririnig yung, sa proseso pa rin po ito, Ngayon at sinabi nung prosekusyon, tapos na po kami, Mr. Presiding Officer, kagalang-galang na korte, tapos na po kami. O ngayon, depensa. Paano po susunod niyan na hakbang? Ano mangyayari? Naaabangan namin, Mr. Senate President. Ang susunod naman, ipipresenta nila yung ebidensya nila at titingnan namin kung ano yung tatanggapin at hindi tatanggapin. At depensa naman. Pagkatapos noon, tapos na sila. Hindi na sila pwedeng magpresenta ng ebidensya. Yung kabila naman ang susunod. Paano? Pagkatas ng depensa, yun ulit prosecution? Tapos na eh. I-close na nila yung pagpipresenta ng ebidensya nila. Maliban na lang kung may mga bagong datos o detalye na dapat ipaliwanag naman ng rebuttal evidence yun. Ang ipapasok nila. Okay, so pagkatapos? Depensa naman ang magpipresenta ng ebidensya nila. Okay, meron pong mga ilang senador na nagsabi na baka raw April 6 ang Good Friday o Biyernes Santo Baka raw Semana Santa matapos na lahat itong buong impeachment na ito. Sangayon ba kayo sa estimate o tansya na yon, Mr. Senate President? Ang aking sinabi noon, kung talagang
kung talagang mabilis yung prosecution, mahaba na yung isang buwan, di ba? Kung isinulong nila yung 8, ay hindi matatapos ng isang buwan. Ngayon, kaya pinutol nila. So, alam nila yun na kung isusulong nila yun, hindi nila makukuha yung boto upang matanggal yung plan. Yung mga gusto nila yung na-respondent. Chief Justice dun sa 5 na tinanggal nila. Kaya tinanggal nila sapagkat huwag na nilang pagpapaguran, di ba? Kaya iniwan nila yung 3 sapagkat sa akala nila, tama na yung ebidensya nila. Totoo yun. Tama sila. Prima facie na kung hindi masasagot ng kabila. Pero hindi natin alam kung anong barahan ng kabila Sa anong punto po sa prosesong to boboto na kayo? Malalaman na ng taong bayan kung ano na talaga ang magiging resulta nitong impeachment na ito, Mr. Senate President. Kaya submitted na yung kaso, ibig sabihin, tapos na yung depensa na magpresenta ng kanilang ebidensya at wala nang ipipresenta na rebuttal evidence yung prosecution. Ganon. At ano po ang prosesong susundin ninyo? Yung proseso po ng pagdedesisyon, ano ba yan? May mga kukus-kukus ba kayo? Wala na. Nagtatanong lang po sa proseso. Wala na. Siguro kung gusto ng mga prosecution at saka nung depensa na magkaroon ng argumento, tig-isang oras sila. Pagkatapos nun, butuhan. Wala nang isusunod na desisyon. Wala na kayong diskusyon sa mga wala na yun. Wala na. Bawat isa ay uhusgahan yung nasasakdal. Bawat isang senador. Okay. Tapos, at bibilangin kung ilan yung boboto ng guilty sa nasasakdal at ilan yung boboto na not guilty. Okay. Marami na pong lumalabas na mga balibalita kung ilan ang kailangan para ma-absuelto o kung kailan maging guilty. 16. 16 na senador. Para maging guilty, dapat 16 yung bumoto na guilty. Oo. Hindi mo babawasan yun. 2/3 of all, lahat. Ng 24 na posisyon ng senador. 24 kayo, ho? So walang tay-tay dito, ha? Guilty or not guilty? Kahit na may bakante, 16 pa rin. Hindi mo mababago yun. So 16 yung bilang para maging guilty. Pag hindi naabot yung 16, absuelto. Ganun ba yun? Absuelto. Okay. Paano bang botohan? Isa-isa dun sa 3, Article 2, Article 3, Article 7? Open yun. Walang secret ballot. Open. Teka muna, Mr. Senate President, kayo bilang presiding officer, sasabihin, okay, pagbobotohan na natin ang Article 2. O, gano'n. Sino ano ang boto na pagbobotohan natin ang Article 2? Babasahin ng mga pangalan alphabetically. Ako ang huli. Itataas nila yung kamay nila o paano? Sabihin mo, bigkasin mo yung guilty or not guilty. Isa-isa sila. Sasabihin, guilty. Alphabetical order. Walang kaduda-duda yun. At saka malinaw na malinaw. Malinaw yun. Klarong-klaro. Hindi pwede yung whisper lang. Ano kanyo? Ano yun? Yung whisper, yung... yung bulong? Bulong lang, hindi pwedeng bulong. Dapat malakas. Kailangan isigaw. Malakas, klaro dapat ang boses. Dapat marinig ng buong mundo. Dapat walang sore throat. Wala. Ganun. Sige po. Sige, maraming salamat po sa pagpaliwanag sa proseso. Teka muna, anong araw mag-uumpisa yung depensa? Sa tinatakbo po ngayon? Baka bukas. Bukas na? Posible bukas? Yung depensa naman ang maririnig. Posible bukas, umpisan na nila. Maririnig naman natin, kayo at kami. Pagkatapos ng kanilang cross-examination, umpisahan na nila. Yung pagpresenta sa panig naman nila?
Sige po, sige po. Mr. Senate President, salamat sa paliwanag. Buti pa kayong nagpapaliwanag, kayong nagpapatakbo nung nung korte, kesa kung sino-sino dyan. Nag-i-eksperto. So, hanggang sa susunod. Maganda dyan kung haharap si Chief Justice Corona sapagkat sa aking paningin harap siya, doon natin maririnig ano ba talaga ang katotohanan lahat dito. Ano ba ang kaibahan na humarap siya at yung kanyang mga abogado na lang ang magpresenta ng mga ebidensya at mga testigo? Hindi pwede yung mga abogado, kailangan ng testigo. Ha? Opo, testigo nga. O nga. Anong kaibahan nung mismong si Chief Justice at yung mga testigong iharap kung meron man yung depensa? Walang ibang makapagpaliwanag doon sa mga bank account kung hindi si Chief Justice lang sapagkat siya ang nakapangalan doon Kung kanya ba yun o hindi sa kanya o kung bakit hindi na isama sa kanyang salin ganun. Teka muna kayo, Mr. Senate President, kung haharap po si Chief Justice, pwede din siyang tanungin ng prosecution, cross-examine, gano'n ba? Pwede rin tanungin ng mga senador. Yung senador judge, opo, pwede niyong tanungin kahit sino pero sa tinatawag ninyo mga abogadong cross-examination, kung haharap si Chief Justice... Kailangan i-cross-examine ng mga prosecutor. O doon natin makikita ang gilas ng bawat isa. Opo. So, ang sinasabi niyo ba, mas makakabuti para sa proseso kung mismo si Chief Justice ang sasagot? Yung ba sinasabi niyo? Makakabuti sa kaso ng Chief Justice. At pati sa proseso, pati sa bansa. Malinaw. Sige po, antabayanan na lang natin yan, Mr. Senate President. Muli, nagpapasalamat po kami. Sinagot niyo mga tanong namin. Tinanggap niyo ang tawag namin ngayong umaga. Salamat, Mike. Okay, good morning po sa inyo. Sige po, good morning. Salamat po. Salamat po. Bye-bye. Si Senate President Juan Ponce Enrile, mga kapusong presiding officer ng impeachment court, mas maganda raw kung mismo si Chief Justice ang haharap at sasagot. Ayan.